Napagpalang araw kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa sa dako ito ng Marala o Marala sa may Balot, Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Magsasagawa kami ngayon ng isang Bible study sa tahanan ni Tatay Hogos at ni Nanay Claring Garan. Every Saturday, anong oras? Yan, tama-tama, alas 4 ng hapon, sasagawa po kami ng Bible study. Ngayon, sa aming Bible study, nagsisimula muna kami sa isang awitin. Okay, awitin natin ang, ano ba yung inawit natin? Kay buti-buti mo, Panginoon. Ito. Alam niyo po, mabuting bagay na inahawitan muna natin ng Diyos bago tayo pumalaot sa pag-aaral ng Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo po, yun ang pagkain ng ating kaluluwa. Pero mabuting bagay, inaandugan muna nating hawit ang Panginoong Diyos. Amen. Okay? Ito po kanya. Yeah. Yan. Pray ng Panginoon. Ano po? God is good. All the time. Right. Okay, awitin natin ano? Kay buti-buti mo, Panginoon. Lakas niya. Okay, buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos sa aming nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos sa aming nagmamahal. Ay mabuti nga Diyos sa aming nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo upang sa ganun kami po ay matuto. Sapagkat ang pagbubulay ng iyong salita ay aming dapat matutunan. Sapagkat wala pong iba kundi ang iyong salita. Gabayan mo kami, Panginoon Diyos, sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay? Ang ating pag-aaralan, kapag nag-aaral tayo sa eskwela, may nagtuturo, may teacher, mapalalaki, babae. At meron din tayong ginagamit ng mga iba't ibang klaseng libro. Kanya lang ang libro sa eskwela, kung minsan ibinibigay nila, hindi naman natin nagagamit lahat yun. Kasi karanasan ko po, nang nag-aaral ako, ang daming librong binibigay. Pero sa totoo lang, hindi naman namin lahat nagagamit yun. Kunwari, bibigyan ka ng libro. Wala namang bayad, libre. Pero, sabi nga nila, papabigat lang daw ng bag. Ewan ko gaano katotoo yun. Kasi may mga teacher na ayaw gumamit ng libro. Siya ang totoo. At meron naman teacher na tamad. Sasabihin niya, oh, buklatin nyo libro nyo. Kung minsan, walang dalang libro. Ayun na, yan lang ang hindi maganda. Dahil akala nila hindi rin kailangan ng libro, ano?
Pero iba po yung nag-aaral kasi eskwela. Iba yung kagaya nito, mag-aaral tayo dito ng Ebanghelyo. Ito'y patungkol naman sa ating espiritu. Alam nyo, dalawa ang kalagayan ng tao. May laman sa espiritu. Dalawa rin ang daigdig. Isang daigdig na panlupa, isang daigdig ng pang-espiritu. Kaya ganun po, ano? Mag-aaral tayo. Tatay August, doon sa unang Timoteo, chapter 4. Ngayon, may gamit po kami libro. Ito, ang ginagamit ko ngayon, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ayan po, yung kamay ko, Catholic Edition. Galing po sa CBCP ito, pinamimigay nila. Ano po, yung Catholic Bishop Conference of the Philippines. Sila po yung nagpagawa ng mga Bibliang ito, sila rin ang nagpapalimbag. Wala pong bayad yun, ano? Pero kung yung mga producer, kailangan bumili ka. Ika nga. Unang Timoteo chapter 4. Simulan natin po yung basa sa 11, 12. Unang Timoteo chapter 4, verse 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yan, hanggang 16 na po. Dito natin kukunin yung ating pag-aaralan na kung saan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Alam niyo po, si Pablo ay apostol. Bilang apostol ng ating Panginoong Yesus, dapat natin siyang paniwalahan. Kasi siya po ang tagapaglahad ng katotohanan sa mga hentil. At tayong mga Pilipino po ay sakop ng mga hentil. Dahil dalawa lang po ang karakter ng Biblia. Kung hindi ka Hudyo, hentil ka. Tayong mga Pilipino, sa hentil po tayo nabibilang. Ano po? Tatandaan nyo po yan. Basta Pilipino, hentil. Labas sa Israel, hentil. Okay? Tatay August, nakita mo na? Nakita na po. Sige. Ay, Umpisa na po. Sino magbabasa ba, Tatay August o si, sister? ito. Babasahin mo, sister? Nakita mo na ba? Unang Timoteo, chapter 4, verse 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ito. Ituro mo at ipatupad Yan, sige. ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamaking ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Habang wala ako riyan, iiukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng nagsasalita ang mga propeta, at ipatong sa iyo ang mga matatandang pinuno ng Iglesia. Ang kanilang kamay, isagawa mo nga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ang lahat ng iyong paglago. Pagkaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa nito ay maliligtas ka, pati na ang nakikinig sa iyo. Okay, praise the Lord. Nakita niyo po yung salita ni Pablo. Napaka-simple. Ano sinabi niya? Ituro. Ibig sabihin po, si Pablo po ngayon ay patay na. Namatay siya ng 46 AD. Ngayon, ang sulat niya dito, ituro mo. Si Timoteo. Patay na rin po si Timoteo na kanya sinabihan. Ibig ba sabihin, mag-ihinto na po yung pangangaral? Hindi po. Yung nakasulat dito, hanggat hindi bumabalik si Jesus,
kailangan ituro sa harap ng mga tao. Amen. Yun ang nakalagay eh. Anong sabi niya doon sa verse? Okay, sandali tignan natin dito. 40, ano yan? Sa 13. Mm-mm. Ayan, yung 13 lang. Tatay August, pag-ibasa mo lang yung verse 13. Yun lang pong 13 ang nakalagay. Ano? Ang wala pa ako yan. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pag-aaral at sa pagtuturo. Ayan. Napakaliwanag. Yung salita ni Pablo noon, nabubuhay siya, na inutusan si Pablo, ibig ba sabihin tama na? Parang ganun po, ano? Kasi patay na si Pablo. Patay na rin si Timoteo. Wala pa si Jesus eh. Kasi ang lahat ng pangangaral maihinto lang pag bumalik na si Jesus. Pero hanggat hindi bumabalik si Jesus, dapat magpatuloy yung aral ni Pablo na ano? Basahin sa harap ng mga tao. Ang alin? Yung kasulatan. Yung ginagamit po natin kasulatan yan kung tawagin yan. Sa English, Holy Scripture. Sa ibang lingwahe, Bible or Biblia. O yung iba naman, the book o libro. Yan, nabibilang po sa libro ang Bible. Pero, ang libro po kung itong tinutukoy natin, kapag nasa school ka, yung libro lang sa school. Para mag-aral ka, tumalino ka, matuto ka. Pero pagdating po sa spiritual, oo, libro yan. Pero, anong katangian ng libro yan? Banal na salita ng Diyos. Bakit? Salita ng Diyos yan eh. Kaya nagbababanal sa lahat ng tao. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, iukol mo ang iyong panahon. No. Saan iukol? Sa pagbabasa ng Biblia sa harap ng mga tao. Tingnan natin, ang bunga. Yung bunga. Sa verse 16. Oh, Tatay August, ulitin mo nga yung 16 lang. Ano yung bunga niyan? Tingnan natin, napakaganda. Sa 16 po. Pagkaingatan. Pag-ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo dito ay maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Di ba napakaganda? Yung nagbabasa at yung nakikinig, sila po ang issue rito. O halimbawa, si sister nagbasa, si Tatay Hogos nagbasa. O, sila lang bang magiginabang? Hindi po. Lahat kami. Lahat po tayo. Walang hindi magiginabang. Lahat kami. O. Yan ang nakalagay sa Biblia eh. At anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Patuloy mong gawin ang mga ito. Ang alin? Yung pagbabasa ng Biblia sa harap ng mga tao. Kaya tayo pong mga tunay na Kristiyano, ito Kaya ako po nagpapabasa ng Biblia. Sa totoo lang, sa ibang mga Bible study, ako na lang nagbabasa. Kasi wala silang Biblia. Kung minsan may Biblia ko, pinahihirap ko sa kanila, ayaw naman nilang magbasa. Ayaw nilang magbasa. Ginagawang unan. Ngayon, dito, buti mayroong mga Biblia dito. Ito, tingnan niyo yung Biblia. Yan, Marami. Ito po. Makakapal pa yan. Kaya ang purpose nito, kaya ko sila pinababasa, alam niyo po, para yung matao marunong magbukas ng Biblia, matuto. Kasi, alam niyo, napakahalaga yung matuto ka. Hindi pa kapag hindi ka nag-aaral.
Pag gusto mo mag-aral, mag-exam ka para makapag-aral ka ng may tawag sila doon yung kahit matanda ka, pwede kang mag-aral para makakumpleto ka sa eskwelahan. Meron po yung ALS kung tawagin yan. Ayan. Kaya marami pong matatanda ang nag-aaral na matanda na. Kung kailan tumanda at saka nag-aral. Di po ba ganun? Project ng government yan. ALS kung tawagin yan. Ngayon, ang nagiging bunga yung kaligtasan. Alam niyo po, hindi natin pinag-uusapan dito, mayaman ka, mahirap ka, o maputi ka, hindi ka maputi. Kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, may sakit ka, walang sakit. Ang pinag-uusapan dito, yung kaligtasan. Wala pang binanggit dito si Pablo ng yayaman ka, dadami pera mo, dadami ang ginto mo, kung ano man yan. Kundi sinabi niya, ikaw at yung nakikinig. Dalawa lang, ikaw at yung nakikinig. Di po ba? Napakaliwanag na sinabi ni Apostol Pablo. Tignan nyo, ano sabi niya? Maliligtas ka, pati yun nakikinig ko. So, sa isang Bible study, halimbawa, ngayon Bible study kayo na, biglang lumindol, nabiyak ang lupa dito, o nabutas ang lupa rito, yung sinkhole kung tawagin, nahulog kami lahat. At saka biglang nagsara ang lupa, di patay kami. Patay kami sa physical. Pero spiritually, buhay po kami sa piling ng Diyos. Doon sa paraiso. Yan po ang bunga ng nakikinig. Yung nakikinig, halimbawa, ang pinakikinggan mo, chismis, biglang binaril yung katabi mo. Meron bang kaligtasan doon? Wala! Pinakikinggan niya nga, chismis eh. Pero pag nasa Bible study, kaya ang Bible study po, hindi to yung sabi ng iba, masyado kang radical magturo. Yung sabi ng iba, ikaw naman mapanira ka. Yan lang po ang sinasabi ng tao kasi nga hindi nila gusto. Pero kung ang isang tao gustong Bible study, walang mahirap po dyan, Walang magsasabi ng hindi maganda. Kaya tatandaan niyo po, pabasa na naman yung verse 6. Basahin mo, sister. Yung verse 6. Pakibasa mo hanggang 10. Diyan pa rin sa unang Timoteo 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kung nakita mo na. Chapter 6. Diyan pa rin sa unang Timoteo 4. Okay. Sabay 4. Ayan. Asan yung 6? Ito po. 6 hanggang 10. Pakibasa mo. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itunuturo mo ito, tinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong aksayahin ng panahon ang alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay sa pagsasanay ng katawan na mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa mabuting darating. Totoo ang salitang ito. Dapat paniwalaan ng lahat. Nay! Ganyan, Dahil dito, pagsisikap tayo at pagpapabagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ang mga sumasampalataya. Amen. Ang sabi, yung sumasampalataya,
Specific ha. Walang labis, walang kulang. Yung sumasampalataya, ang sabi ni Pablo. Ano daw? Yun ang maliligtas. Alam niyo po, sa buhay nating ito, sa lupa, ang tanging kailangan lamang ng Panginoon ay yung pananampalataya natin. Yan ang sinabi ni Pablo. Oh, ngayon ang tanong, paano ka sasampalataya? Yun ang tanong ngayon, paano? Si Pablo din po nagturo. Roma 10:17. Yan, tingnan natin ang pahayag ni Pablo. Si Pablo po ang nagtuturo nito, no? Nagbabasa lang po tayo ng kanyang sulat. Sa Roma 10:17. Ilan pa? Opo, basahin mo Tatay Ogos pag nakita mo na. Napakahalaga po ang pananampalataya kasi in-specify po ni Pablo na yung pananampalataya ang magliligtas sa tao. Wala pong labis, walang kulang ha. Nagbabasa lang po tayo. Ayun, tingnan natin paano magkakaroon ng pananampalataya ang tao. Yan ang tanong. Paano? Alam nyo, kung wala siyang pananampalataya, magkamali siya ng pananampalataya, nagkamali nga siya. Mali pa rin yun. No? Dahil marami po kasi pananampalataya. Tingnan natin yung biblical na pananampalataya. Basahin. Opo, Roma 10:17 po. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ayun. Yan ang tamang pananampalataya. Yung aral ni Kristo ang mapapakinggan mo. Lahat ng reliyon, anuman reliyon ka dapat nakabilang kaibigan, ang pananampalataya mo, yung aral mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi pag hindi aral ni Kristo yan, huwag mo nang paniwalahan. Hindi aral Kasi pag pinaniwalaan mo, hindi aral ni Kristo, anong tawag sa iyo niyan? Anti-Kristo or Antichrist. O sa wikang maintindihan mo, kalaban mo si Kristo. Yan ang Antichrist. Ngayon, sabi ni Pablo, magkakaroon ka lang ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya sinabi ko po kanina sa inyo, kung sa oras na ito, biglang nagkaroon ng sinkhole dito, at nabutas kaming, hinahulog kaming lahat sa sinkhole, patay kami. Magkakaroon kami ng everlasting life sa piling ng Diyos. Amen. Bakit? Andun yung salita ng Diyos. Kung saan ang salita ng Diyos, doon ang pagliligtas ng Panginoon. Thessalonica 2 o ikalawang Thessalonica 2. Tingnan muna natin. Dos 14. Ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 14. Yan. Kalawang Thessalonica chapter 2 verse 14 and 15. Sige, pakibasa nyo na po. Tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita na pinapahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kawalatian ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, mapakatatag kayo
at paghawakan ninyo ang mga katuruan na pinasa namin sa inyo sa pamagitan man sa amin sinabi o isinulat. Amen. Kita nyo no, sabi ni Pablo, panghawakan nyo. Isa lang ang panghahawakan nating tao. Alam nyo yung mga kwentong magaganda, pwede nyo naman panghawakan. Pero pagdating sa spiritual, isa lang ang tinutukoy na panghawakan ng tao ayon kay Apostol Pablo. Ano yon? Sabi niya, aming itinuro o sinabi. Yung turo at sinabi nila Pablo bilang apostol, alam nyo kapag nagsasalita si Pablo, nagsasalita si Jesus. At habang nagsasalita si Jesus naman, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan niya. Kaya pag pinakinggan mo si Pablo, pinaniwalaan mo si Pablo, pinaniwalahan mo si Kristo. Pag pinaniwalaan mo si Kristo na kanyang na apostol din po si Jesus, tandaan niyo yan. Para nyo na rin pong pinakinggan ang Panginoon Diyos. Jesus Pablo. Po. Anong bunga? Simple lang. Buhay na walang hanggan. Sister, hanapin mo naman yung 1:12, 49, 50. Ito ba yun? Wala. Yung 12, hanapin mo ngayon yung 49. Dito. Pag nakita mo yung 49 at saka 50. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinagsabi ng Ama ang siyang kong ipinahayag. Amen. O, kita nyo po. Kaya sabi ko, pag pinaniwalaan mo si Pablo, pinaniwalaan mo si Jesus, pinaniwalaan mo ang Diyos. At anong bunga? Salvation, kaligtasan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Na lahat po na tinawag ng Diyos sa pamagitan ng mabuting balita o ng salita ng Diyos, meron po silang kaligtasan. Kahit anong kalagayan mo, kaibigan. Kahit anong yaman mo. Kahit anong mahirap ka pa sa daga. O kahit anong dami mong pera. Pag ibinigay ang kaligtasan, wala pong pinipiling tao yan. Nasa tao lang naman yan. Kung tatanggapin niya o hindi ang mabuting balita o ang salita ng Diyos na kanyang itinuturo. Okay? Mag-awit naman tayo. Diyos ay pag-ibig. Yan. Bago tayo magsara sa isang panalangin. Mabuting bagay na sa simula, awitin natin ang Diyos. At sa ating pagwawakas, awitin natin ang Diyos. God is good. Mabuti po yan. Nahandugan natin ang awit ang Diyos. So, ang awitin natin ngayon ay Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig siyang pumukaw sa ating puso kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig siyang loob natin, di mapapawi Kailan pa man sa puso't puso't diwa, tayo isa isa lamang, lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahal tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong
nagmamahal. Ikapin Kapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat Ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. at At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral na binusog mo ang bawat isa sa amin ng aming pagkain pangkaluluwa. Maraming salamat po. Kung sakali man, yung nanonood ng video ito, nakikinig, hindi po ayos ang pananampalataya, tanging ikaw lang po pwedeng magsahayos, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po. Basbasan mo po ang bawat isa ngayon na narito sa aming home Bible study sa Barangay 128, Zone 10, Balot, Tondo, Manila. God bless us all. Kayo pong mga nanonood ng video ito, nakikinig, pag-share nyo po sa iba. Kayong mga nasira naman, i-share nyo rin po sa iba. Hanggang dito na lamang po. God bless us all. Bye-bye.